naka-series siya dapat. No? Hindi kagaya si voltmeter, tanggalable siya. Kasi isa-shunt mo lang siya, ipaparallel mo lang siya. Tanggalable siya. It may not be a part of the circuit. Hindi mo kailangan i-connect siya. Basta measure mo kung saan mo i-measure. Hindi kagaya si ammeter, talagang i-connect mo as part of the circuit. No? Ayan. So, yun ang gamit ng clamp meter. Since hindi naman natin kailangan dito, sa ano natin, so dito lang tayo sa multitester. And what is good about this one is identification of the terminals also of the BJT. You can also use that one. Meron siyang yung ibang klase ng multitester, meron din siyang determination ng discrete component. Okay. Meron ganon. Makikita nyo NPN, PNP, whether that is an NPN or a PNP. Meron ganon. And then not only that, okay, you can also take a look at the gain. Ayan. Beta, nakalagay doon. Letter B. Beta. No? And it will also give you the gain of a particular transistor without having to look at its specification. You can also do that. Okay? So what did I say? Pwede yung po sukatin yung mga NP, NP. Ano susukatin ko doon? Yung kung ilang po yung dumadami sa kanya. Ganun ba yung sinabi ko? Terminals. Identification of the terminals. Whether that is an NPN, PNP, or that is the emitter, collector, or the other one, I forgot the name. Collector, emitter, base. Yun. No. Ang susukatin mo doon yung gain. Okay, that is getting ahead of the story, and that is what we call the HFE or the beta. Okay? Question? Okay. So, yan yung gagamitin natin. Okay, kaya siya tinawag na multitester. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, si sundalo, no, pupunta siya sa trabaho niya, ano yung kanyang kailangan na laging kasama niya, nadadalhin niya? Baril. Kayong mga electrical engineer, ano dapat ang inyong ang inyong baril? Tester. Okay, yung multitester. Kaya huwag kayong magpapakita sa experiment natin. Magpapakita ng mumo. Ano yung mumo? Mumurahin, ha? Kasi sirarable yun. Ano ibig sabihin? Magaling masira yan. Para siyang, ano siya, huwag kayong bibili ng disposable. Ang tawag ko doon, mapang-insulto ako, disposable ang tawag natin doon. Huwag kayong bibili kasi in 3 months time, dahil nasubukan ko na yun through experience, makamura nga. Tapos wala na. Pagkatapos, sinana siya kaagad. Kaya kung bibili kayo, kailangan yung worth it. Kasi mag-iinsulto ako pag nakita ko ang gamit nyo ay Samsung or whatever, worth 8,000. Although I cannot identify if that is 8,000. Tapos pagdating sa multitester ay 300. Ayoko nang ganun makakita nyo. So, pag magpakita kayo dito, at least 1,000 na worth ng multitester. Did you get that? Okay, so that you are going hanggang mag-graduate kayo. Buhay pa siya. You understand? Okay. Kaya huwag kayong mag-order sa Shopee. Hindi nga ako marunong mag-order niya. Lasa-lasaan ka ba yan? Ayan. Pero yung mga kasama ko sa bahay, mamaya, ako ang talakuha, mamaya, mag-Shopee po! Yung kasama ko tulog, o kaya yung kasama, wala, tinatamad, nakaganon, kunyari, tulog-tulugan. Tapos ako ngayon ang pupunta, siyempre, dahil ako ang pupunta, nakawa naman ako, kailangan may laging may team dyan. Pero hindi ako yung hindi na buo
1,000 man lang at least. Hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng worth 200,000 kasi meron gano'n sa presyo. No, yan ay ginagamit sa DOST, meron gano'n. Pero hindi yun ang hinahanap ko. At least more than 1,000 man. Okay. So, eto siya. Bashan. Ayan. So, eto na yun. Of course, normally, hindi na natin ginagamit si analog. Pero for the purpose of showing ito yun, this is the analog type. Ngayon, pagka si analog kasi, pag check nyo yung terminals, identify the terminals of the diode is baliktad ang ibibigay niya. Kung ito ay in-identify mo sa digital na P, ito ang N, sa kanya, yung baliktad, yung black, yun yung kanyang P material, which is wrong, baliktad. At saka yung resistance niya, normally, pagka magbabasa tayo, from 0, pag ganyan tayo, di ba? Normally, sa kanya, ang resistance niya, baliktad. Ito ang 0, pag ganon, ang increasing value niya. Get that? So, baliktad sa kanya. Pati yung pag-identify mo, baliktad sa kanya. Pero, normally, sometimes, is very reliable naman siya. Kaya lang, ikaw pagbabasa kung saan siya. Hindi ka gaya sa digital, ay bibigyan niya yung numerical value. Ito, babasahin mo kung ano yung numerical value niya. You get that? Yes. Kaya kung current yung binabasa mo, pag ganyan siya talaga. Pagka voltage, pag ganyan siya. Pero pag resistance, pag ganun siya. Did you get that? Yes. Okay, so normally we do not use this time anymore. I do not know if there is still one available in the market. Yan po Okay. At saka mas minsan, mas ano pa siya, mas anong tawag doon? Mas matibay. Pagka yung Sanwa, ha? Pero kung yung buong model, ay wala din yun. Kaya Disposable din lang yun. Diba? Kaya, 300? 900. Okay. You buy something that is more expensive than that. Sa kanya mag 2K po. Next. Okay. So those are the instruments. Okay. Meron din tayong tinatawag. Sino teacher niyo sa circuits? Sa lab? Sir Espinas. Sir Espinas po. Ano nang pinagawa sa inyo? Wala pa po. Ha? Lesson pa lang. Syempre, kasi parang ako yan eh. Lecture muna tayo. Circuits? Siya din ba lecture? Yes. Siya din yung lab? Yes. Very good. Maganda kasi yung gano'n. Hindi yung iba yung lecture, iba yung lab. No? Sa section C yata, gano'n ang nangyari. Kawawa naman sila. Ako ang lab. Yung teacher nila. Kasi pagka theoretical, no? Is, kaya tayo i-emphasize ng theoretical, no? Para logically speaking is makuha yung theoretical aspect ng gusto. Kaya ginagamit natin yung lab. Sa akin, mala sila dahil ako yung lab teacher. Okay? Yung section C yata yun. Ibang teacher nila sa lecture. No, so going back to this, one, this is, okay, this is another equipment, no? Na, okay, ang output naman nito ay DC supply. DC kaya tinawag siyang laboratory power supply. Teka muna, power supply, di ba power supply din yan coming from the line? Di ba supply din yan? Power. Okay, kaya lang, sa laboratory, sa terminal dito sa laboratory natin, pag i-identify natin yan, ha? Pagka-function generator, AC yun. No? AC source yun. Dito naman, DC source. Okay, so pag sinabi natin, normally para ma-identify natin siya ng gusto, dadagdagan natin ng power supply ng DC power supply. Or, pag sinabi mong power supply, we are referring to a DC source. So, dadaan yung likod niya, yung power cord niya, ito yan yung power cord niya, is AC ang input niya, pero ang output niya dito, no, is DC output. Ngayon, ang meron tayo dito sa laboratory ay
Okay, 0 to 30 volts. Okay? And variable yan. We could vary that one, 0 to 30 volts. Okay, DC supply. DC output. So, there is, of course, again, there is a circuit inside this one to take care para ang labas niya ay DC. I think if you're under Engineer Mendoza, nagpagawa siya ng project sa mga laboratory niya ng DC supply. Kaya lang, 0 to 10 volts lang. Now, of course, since yung circuit na i-assemble niya is not as accurate as this one. Kasi ang gagamitin natin dito, na syempre mahal ito, hindi kagaya yung i-assemble nyo lang, is yung sensitivity kasi nito is pwede kang choice 0, ibig sabihin pwede akong 0.1 volt, 0.2 volts, 0.3 volt. Yun kasi ang kailangan ko. Tapos tinanong ko sila anong voltage na pinaka minimum niya aside from 0 na ilalabas. 0.25 ay hindi natin pwedeng gamitin sa experiment yan. Kasi sa experiment mag-start tayo sa 0.1, 0.2, 0.3. Yun yung pagkakaiba ng mas mahal kang bumili. Kaysa yung i-assemble nyo kasi yung accuracy and hanggang 30 volts ito. So, syempre kung ang o-orderin mo para sa lab ay yung hanggang 50 volts, mas mahal yun, syempre. So, sa experiment natin is 0 to 30 volts yan. Okay? Meron din siyang current source sa kabila and this is the voltage source. Okay. So, dito yan, sa voltage source natin, power supply ang tawag natin. DC output and DC para sa input ng circuit natin. Get that? Yes. Okay. This one is just LED lang to. And then, chine-check nyo yan lang yung gates. Logic gates when you go to the digital circuitry. Presence of a voltage or no presence of a voltage lang dito. Get that? Para pwede kang kumuha niya. And you do not need that one for our... Ayan. And then, this is just an activity. Now, since hindi naman to circuits, I will not be asking you for these activities. Okay. Wala na ba? Okay. Assignment? Hindi na kailangan kasi mas mahirap mag-check ng papel pag na-assign. So, wag na lang yan. Okay. So, that is, it is understood that you go over it and then you take a look at the activities that is here. Is, basahin nyo na lang. Kasi it might, okay, lalabas, baka lumabas yan sa exam. I-integrate ko na lang sa exam. Yung mga questionnaire dyan, did you understand? Yes. Para alam kong binasa nyo yung activity experiment na ito. Okay. Questions at this point, class? Familiarization, you can put this one back kasi sira naman na siya. Okay. Tinago-tago ko yan kasi ayaw kong magamit ng ibang faculty. Sa kadamutan ko, nasira na rin. Ayan. Ako din eh. So, hindi pa tinuro sa inyo yung simulation sa laboratory? Okay, so dito naman tayo. Experiment number 2. Ako na lang mag-discuss niyan. Normally, it would also be discussed in your circuits after me. Pagka may kakaroon na kayo ng simulation. Hindi ba diniscuss yung multi-sim? Na-discuss na. Diniscuss na niya. Okay. Wala naman pala problema na. So, it is already discussed. Kasi gagamitin niyo yan eh. Okay. We do not have to discuss this one anymore. Okay. It's just a review. Multi-sim. Familiarize. You can use this one to look at the multi-sim. Tutorial. A little bit of a tutorial this one. And since at your age, yung age na to is you're very familiar with the different apps, di ba? Yes. And normally, ang root niya lang naman, ang basic niya is yung
kay si Bill Gates, ano yung sa Si Wiley po. Si Microsoft. If you know Microsoft, you can easily learn this one, di ba? Kasi doon lang naman because if you try to take a look at this one, ay, balik ka dyan. Yeah, familiarize with this one. Ito lang naman, sa kanya, yung part, ito naman sa Microsoft is may blackboard ka na dyan ka susulat, di ba? In this case naman is, dito ka naman, ayun, sa taas is, ito yung blackboard niyan is dyan ka gagawa ng circuit mo, di ba? Ito yan, sa actual, ito yun, dito ka gagawa ng circuit mo, breadboard. So, dito yan, may mga toolbars ka dyan, design toolbox, and then next, reviewin ko lang. Hindi ko makita eh. Ayan, ayan, yung palaki ko siya. Ayan yung component toolbar. Okay, diode. Pag hinanap mo si diode, click mo yan, ibibigay sa yung iba't ibang klase ng mga, iba't ibang specs ng diode, di ba? Makita mo may mga choices ka doon. Just in case for the experiment. Kasi tayo sa application na kaagad. Pagka wala dyan yung hinahanap natin yan, diode, kasi yung mga yun is, pwede yung palitan ng iba. Kaya lang kasi nakalagay 2N. Ibig sabihin kasi yan ng yung 2N is the diode, di ba? Ayan. 2N, ayan yung mga choices dyan. May mga digital circuitry dyan, yung mga gates na sinasabi ko, andyan din yung mga resistance. And also at the same time, ayan, of course, this is the run simulation. Pag i-run nyo na yung circuit nyo, dahil tatapos nyo, di ba? Next. At naman, andito naman yung diniscuss natin na function generator, oscilloscope, instrument toolbar, yung mga ganyan. Now, kung sinelect mo si DC, for example, DC source, may mga choices ka din doon, di ba? May lumalabas din na mga ilalagay mo kung anong voltage. Hindi ba? Mga ganun-ganun, di ba? Pag clinic mo, tinurn on mo, anong tawag natin sa ganun yung mga lumalabas, whatever that one is. Okay? Kasi may mga choices ka ilalagay mo kasi yung value din. No, pag clinic mo si DC, hindi ka that. At saka, ayan, mga function generator, multitasker. No? Ngayon, walang ohmmeter kasi dyan. Sa multi-sim, alam ko walang ohmmeter dyan na naka-indicate na ohmmeter siya. Ngayon, kung yung ginamit nyo na multi-sim is walang ohmmeter, gamitin nyo si multitasker tapos i-select nyo si ohmmeter. Ha? Ganun ang gagawin niyo para makuha nyo yung resistance. Did you understand? Yes. Okay, next. May mga, sige, ayan na yan. Placing component. Ay, idadrag nyo kasi yung mga component na pinili nyo, hindi ba? Saan nyo idadrag? Di ba dito idadrag nyo siya? Okay, so i-drag nyo dito. Kunyari si ground. Kukunin mo si ground. Nandyan si ground. I-drag mo siya dito. Okay, next. I-drag mo lang yan. I-drag. Mas marunong kayo. Ayan. Kunyari, may sinelect kang, ano ba yung sinelect mo? Virtual lang. Ayan, ilalagay mo dyan. Ilalagay mo ngayon dito. Switch. Pagbukas mo kay switch, pag pinili mo si switch, ang daming lalabas na switch dyan na. Ano bang klaseng switch ang gusto mo? Normally, ang kailangan lang natin is ganyan. Pulating tayo sa electronics. Yung pinaka-basic one. No? Tapos, pipiliin mo yan, idadrag mo yan dito. Next. Ayan. Kaya, normally, yung kailangan mong circuit, kunyari yung lamp, i-assign mo kung saan mo ilalagay. Di ba? Ilalagay mo dito sa switch, ilalagay mo si source, kinuha mo yan doon sa mga toolbars mo yan. Doon mo kinuha si ground. Tapos, paano yung line niya? Ilaline mo lang yan, ano mo, magdodrawing na siya. Lagay mo si draw, tapos idodrawing na yan. Pag kinunect mo yan, igaganyan na yan, i-connect na yan. Diba? Iko-connect, ayan, si ground, iko-connect niya. Kaya ito ang magiging kalalabasan. Ganyan. Tapos, ilalagay mo na si run simulation. Ayan, yung kanina, click here to start the simulation. And then, pag clinic mo, ayan, virtual. Eto yan, lalabas, ganyan, i-click mo, lalabas, iilaw ngayon yun. Now,
simulation, ito yun. Ngayon, ayan. So, ang kagandahan ni virtual, ayan, yan. You go over this one. Ang pagkagandahan ni virtual ay ano ang advantage ni virtual? Libre. Kaysa dito sa actual, Libre. walang masusunog, walang makukuryente. Kasi it is a program. No, over there, may nakita ako dahil pinapalabas ko yung voltage output. Aba yung source, hindi niya, nagulat ako dun sa source, eh nagiging 1,000 volts na. Sabi ko, paano naging 1,000 volts? Kasi ilalabas natin yung output na yun. Ang ginawa nila, in-adjust yung source, 1,000 volts. Meron bang 1,000 volts sa garage ko dito? Special yun para sa industry. I-apply mo yun na special yun pagka gano'n. Meron kang mga transformer na dyan. Sabi ko, minsan hindi makatotohanan yung simulation. Tapos, si actual, limited syempre tayo. Pero makikita mo talaga yung actual, as in actual. Literally speaking. Ayan. So, may pinapagawa din dyan is there's no need for us to do this activity also. No, kasi mamamaster nyo yan kasi kailangan ninyo hindi lang para sa electronics, sa circuits, sa higher subjects nyo, kailangan nyo lagi ito. Yes. Kasi, especially if there's something na may susolve kayo, hindi nyo alam kung ano magiging current o voltage. What are you going to do? Right. Hindi practical na mag-experiment ka. Gamitin mo yan to solve the problem. Did you understand? Yes. Simulate mo para makita mo ano ba dapat ang lalabas na value. Yeah, that is how important this one is. Yung time namin, walang ganyan-ganyan. Kailangan i-acton mo. Oh. Circa 80s naman kasi. So, do you have any question? That is experiment number 2. Okay. Pero, we will now go to the application. Sa application, ito yan, pumunta na tayo doon sa mismong experiment, sa electronics. Na-discuss ko na ba yung electronics manual? Na-mention ko na ba? Hindi pa Wala po. pa. Okay, ngayon pa lang. So, dahil ikaw ang nag-upload dyan, di ba? Okay. Doon sa experiment 1 and 2 na yon, meron din akong nautusan na ilagay din dyan. Yan lahat yan. Okay. So, ito yung experiment. Instead, we will go immediately to its application. Ito yan. See? So, ito siya. Junction diode characteristics. Although I discussed this one already on the blackboard. Theoretically speaking. Correct? Okay. And then, therefore, ano yung sinabi ko ulit na gagawin nyo? Ito yung materials na kailangan nyo. Ito yung power supply. Tester lang naman ang kailangan nyo. You do not need an oscilloscope yet at this point. Kasi this is just a DC. Okay, oscilloscope is for AC measurement. So DC power supply ang kailangan mo, kaya tester lang ang kailangan mo, resistor at saka yung diode. And this is again the circuit. Ayan, kaya lagi akong may assistant dito. Ito yung circuit na pinakita ko sa inyo. This is still the same, no? And then, what are you going to do? May mali yung ginawa kasi syempre may correction nito doon sa mga gumawa nito, no? And here, this is not part of the circuit. Voltmeter lang to kasi panglalabol yan. It is not part of the circuit, panglalabol. You can remove that one. And if you want to measure, nakalagay lang siya dyan. Ganyan. Did you get that? So, ano yan? So, voltmeter lang to. Ito talaga, kailangan you have to connect it this way. Kailangan i-connect nyo because this is serve as your ammeter. Again. So, this is positive, therefore this is positive. And this is also positive, your voltmeter. And this is a case of a forward bias. Di ba? So, in this experiment again is, this is, okay, ang ginamit niya is VAK. I think, if I'm not mistaken, the subscript that I use is VD. Okay, because that is the voltage across the diode.
why do you think VAK ang ginamit niya? Yes, you. Ano yung VAK? Bakit kaya VAK ang ginamit niya instead of VD? What is VD again? Ha? What is VD again? As I mentioned before? Voltage diode. Ano yung voltage diode? Ano yun? Internal voltage or the voltage applied? Which of the two? Ano yung diode voltage kasi? Diode voltage, ano yung diode voltage? Is it the voltage applied or is it the internal voltage of the diode? Kaya voltage na yun. Pero hindi yung kailangan nyo Internal? What is internal voltage? Identify na. Define. Ha? Mark? Oh, sige. Okay, I will wait for you. Even if it will take forever. Sabi ko naman sa inyo sige pa. Pag nakatingin na ako sa'yo, you know what I mean. Ha? Sige. Oh, sige, ano yun? Di ako nagmamadali. Wala na yung third year eh. Lab, ililimit ko na lang sa lab na yun dahil wala sila. Tayin kita hanggang bukas. Dito tayo matutulog. Sabi ko sa inyo. Yun yung kailangan ng pasture. Nag-perform na. Ano yun? Internal? Ano yun? Ano yung ina-identify mo? What are you referring to? Ha? Voltage diode. So the voltage diode is sa gitna. Ha? DD. Kapag kita ko sa kaya yung side po, connected together. Then, ang tanong ko lang naman, ano yung DD? Diode voltage. Kaya hindi ko mag-gets yung diode voltage na sinasabi mo. Kaya tinatanong ko sa'yo, ano yung diode voltage na sinasabi mo? Gamay lang po sila. Ha? Yung kaya na, take a seat, tantalizing eyes. Mr. Tantalizing Eyes. Another one. Okay, I will take it from here. Sino pa pwede? Another twinkling eyes. Ha? Reddish eyes. Ha? Sweet eye. Sige. Sabi ko naman, in my subject, nobody's going to sleep. Ako lang ang pwede. Okay? Okay. Sige. Here. Now, ito yan, i-emphasize ko na lang ulit, ha, to avoid any confusion. Now, pagka sinabi ko kasi internal force, that is the voltage inside. That is the voltage that is separating, that is the barrier that is separating the P and N material to combine. Hindi ba? Okay, so, ano yan? Yan ang nagbabawal para tumagos ang electrons papunta sa kabila para mag-flow ang electrons. Pagka sinabi natin VD, that one is the voltage that we apply. It is the external force that we apply. No, to break this barrier. Kaya kung 0.7 ang nasa loob, approximately, kasi silicon yun, 0.7 din yung i-apply natin na outside force para
Huwagin natin, isuntok natin sa kanya para gumalaw siya. Did you get that? Okay, so, ayan, yan. Kaya when we say here, volt VD, that I am referring to, the voltage that we apply. Bakit may voltahe tayo may apply sa kanila? Kasi, naglagay tayo ng source. Oh, ito yun. The source. Ito yun. External force yun. No, para mabuhat natin yung internal force. So, external force, the force that we applied to the diode. Okay? So, the VD that I am referring, kaya nga ang tawag sa kanya, i-apply natin. Kasi a-applyan natin sa force, or we call it the voltage drop. I-drop natin sa kanya. You get that? Ano yung VAK? Ano Okay? ba yung VAK? Yeah. So, we have this one here. So, going back here, class, ayan, mag-apply ako ng voltage dito. And this is, wala, V nakalagay dyan, pero VAK actually yung nakalagay sa table. Sa, yung diniscuss ko yan, VD yata ang nilagay ko. Yes VD. po. Now, bakit VAK? Yun yung tanong ko nga sana. Bakit VAK nakalagay? Bakit nakalagay VAK? Wala ko sa mga. User-friendly kasi. Bakit, because it is anode cathode. A is for anode, K is for cathode. So, pwede niyang ilagay yun doon. Anode cathode. VAK, that means anode, okay, the voltage applied between the, across the anode and the cathode of the diode. Okay? Cathode. And the current Ay, hindi is, pwedeng AC. series circuit lang yun, kaya I. Inilagay ko lang yata, when I discuss this one, ID, to emphasize that is the current flowing through the diode, which happens to be the current in the circuit. One current, kaya it is also I. Okay, so ito yun. So what I am trying to say here is that kailangan natin ng voltmeter reading na VAK, which is 0.1, 0.2. Ito kasi yung sinasabi ko, na 0.1, 0.2 across this one. So this one is VAK. This is I in the table. No? May mga errors kasi. And to emphasize that is tanggalable, nilalagyan ko kasi ng arrow yan, arrow dito. So that it is not part of the circuit. This one is a part of the circuit. No? Kaya nakalagay siya talaga. Bilog yung ginamit ko dito. Yes, medyo nahirapan siguro yung gumawa na ibilog ang ilagay niya doon. Kaya, ayan, naging ganyan siya. And it is not R. This is, if I'm not mistaken, I call this one your VS. No? So, you're going to vary this one so that your VAK is 0. Vary again this one so that this is 0.1. Vary this one so that the reading here is 0.2. Did you understand what I'm saying here? Yung voltmeter reading. And what is the current? So, yun lang yung gagawin nyo dito. Ayan. Kaya yun ang lalabas dito. Actually, dito pinilit niya 0.8. Chances are, hindi aabot sa 0.8. Baka pag ginamit nyo dito, baka umabot na sa 200 volts para pilitin niyang umabot sa 0.8. Kaya, as I have said, okay, as long as this one is constant na, nearly constant, 0.7, 0.7 pa rin, 0.71, and the current is keep on increasing, you may stop at that point. Actual yan, na gagawin ninyo. So, and then what are you going to do next? This is for the resistance. What are you going to do? VAK divided by I, di ba? Yes. Okay, and the next one is, what are you going to do next is, okay, it's either that you change this one, or you change this one, baliktarin nyo. Pag ito ang binaliktad nyo, negative, positive yan, negative na yan, positive yan, negative, positive na doon. Yes. Pero pag ito ang binaliktad nyo, papalitan ko ba yung mga polarity? Hindi nyo papalitan kasi hindi naman nagpalit ang polarity ni source. Hindi ito resistor. Ha? Pag ito ang pinalitan nyo, pero normally, pagka ganon, pinalitan nyo, ito yung N, with respect to the positive of the source, that is a reverse bias na. So, walang current flow dito, as I have said, so your voltage source will be the same as the voltage across the diode. So, eto siya ngayon, eto yon.
Eto yan. So, ilagay nyo dyan, Xerox. You vary the source, VS, para VAK is 5, 10, 15, 14. And what will be the current flowing? Dapat dito, ideally speaking, 0, 0. Pero sabi ko nga, because of the leakage current, is hindi yan exactly 0. Okay, so and then, okay, you compute for the resistance. So that is the experiment. Ngayon, kung multi-sim yan, yan din yung gagawin ninyo. Okay? And then you're going to plot the voltage at this is your VAK multi versus I. First quadrant and the third quadrant. Yung reverse, third quadrant, yung sa graphing paper, sa yung forward bias dun sa first quadrant nyo gagawin. Questions? Ayan. So that is what you're going to do for the first experiment. And that characterization. So, let us try to do, wala tayong voltmeter, I think that, nabaha kasi. So, what I would like us to do this time around is, pilitin natin nga, ilabas yung nandyan ulit. Yung nandyan. Ilabas mo nga yung ilabas dyan. Individual. By the way, since simulation yan, individual yan. Pero pagka gagawin natin by group is, i-assign muna natin yung group ninyo, which is I do not have yet the formal class record kasi with me. Class students, no? Kasi wala pa. Sino yung member dito ng student organization? May printer ba kayo dyan? Meron? May printer kayo dyan? Sa 2 piece po. Okay, napiprint nyo ba yung class, ano tawag? Lagi mo na po. Wala akong risk ngayon. Kabali, bago Per pa subject? yung Ay, hindi po, ma'am. Sa inyo po magagaling sa, ano po, ERS. Sa ERS ko, hindi sa ERS ng student. Okay, pero may printer kayo dyan? Meron. Pwedeng mag-print dyan. Okay, baka pwede mo akong tulungan o tayo i-print natin dyan. Meron ba kayong, di ba kailangan ng internet? Meron naman po. Kasi wala na kaming internet sa taas, ewan ko bakit. Ilabas nyo nga yan, please. Meron ata silang printer. Hindi ba kayo yung naglabas the last time? Ibang section? Yung naman dyan sa, nasa quadro na yan. Project study rin yan eh. Sabi sa'yo. Yan, ilabas natin yan. Nakita kasi mo. Hindi, pinatanggal ko na kasi yung project niya is hindi maibigay sa akin yung susi. Taka lang, binalik. Pinatanggal ko yung hindi. Gaganunin nyo lang para matanggal. Tingnan mo nga. Hindi ka kita. Hindi ko makita dyan. Ayan, kita ka na. Nakalak talaga. Okay. Huwag yung sirain ha. Yung lalagyan niya. Okay, careful. And then you can put it here. Kaya ka. Sipag. Hirap na lang magpanggap eh. Meron pang may ganito sa inyo, yung ganon, screwdriver. Ahiram na. Wow! Grabe talaga. Ganyan. Ilapit nyo nga ito.
ito lalaki natin. Yung kay Brian. Okay, sige. Okay na. And then, buksan mo nga ito. I-bypass na namin. Tapos na yung nag-project study. Wala yung technician. Raga ka sa ramo. May attendance? May attendance ba kayo dyan? May printed na. Di ba nga hindi ko dala yung folder? Sulat na lang. Akin nasusulat ko ng tanong. Ma'am, pwedeng surname lang. Thank you po, ma'am. O kaya hanapin mo dito. Lagyan ko lang ng date. Ganito yung iyo. O kaya ito na lang, diretso. Okay. Yung maglabasan nito, hindi ko magsabat. Ayun. Kinakabahan ako kanina Hindi, matatagal. mata mo. Hirap na hirap ako dito ng pangga. Hirap ako ng pangga. Tapos, pinala ko sila. Kunyari, siguro.